Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral, again, continuation ng ating series on the Gospel of John, at nasa chapter 16 na po tayo ngayon. Ito po ay pang 46, 46 lessons natin para po sa ating series ng John. At I hope na sa mga oras na ito, yung mga naging taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa more or less ay may malawak na po kayong idea at pagkaunawa tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo na siyang sentro ng pag-aaral natin dito po sa Book of John. Sa oras pong ito ay ating tatalakayin ang isa sa napakahalagang doktrina din ng ating pananampalataya, at ito ay ang tungkol sa banal na Espiritu Santo. Ang work of the Holy Spirit ayon po sa sulat ni John sa verses 1 to 15 ng aklat ni John chapter 16. Simulan po natin ang ating pag-aaral. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. All this I have told you so that you will not fall away. They will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. They will do such things because they have not known the Father or me. I have told you this so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning because I was with you. But now I am going to him who sent me. None of you ask me, where are you going? Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly I tell you, it is for your good, and I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said, the Spirit will receive from me what he will make known to you. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita, na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Kahapon po sa ating pag-aaral, ating tinalakay yung pamagat na the world hates you. Ito po yung bili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kamumuhian kayo ng sanlibutan kasi kinamuhian ako, at dahil kinamuhian ako ng sanlibutan, ganun din ang dadanasin nyo. Hindi po nangako ang Panginoon ng bed of roses. Hindi po nangako na everything will turn out okay. Kundi, nangako ang Panginoon sa kanila at sinabi at hindi inilihim na they will suffer persecutions. At dahil doon, ang sabi, kamumuhian kayo ng sanlibutan. Pagkatapos po ng aral na yon, dadako tayo ngayon sa chapter 16 kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpahayag na ang dahilan kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito ay upang wag nang magulat ang mga mananampalataya. Upang kapag dumating na yung persecution, yung pagkamuhi ng mundo sa mga Kristiyano, alam na
ng mga mananampalataya kung ano ang kanilang gagawin. Mga minamahal kong mga kapatid, alam niyo po ba na one of the greatest gifts Christ has given to His church, hindi wealth, hindi health, hindi earthly possession or success. The greatest gift that the Lord Jesus gave to the church is the gift of the Holy Spirit. Noong umalis ang Panginoong Hesukristo, hindi sila iniwanan ng maraming kayamanan. Hindi sila iniwanan ng mga malulusog na pangangatawan na pangakong hindi magkakasakit, ng pangakong laging magiging masaya at maligaya ang buhay, ng pangakong laging may pagkain, may magagandang kasuotan at mga karangyaan ng buhay. Hindi sila iniwanan ni Jesus ng ganon. Sa pag-alis ng Panginoon ng kanyang ipinangako, bibigyan kayo ng mga aliw. Many Christians speaks about God, the Father, and Jesus Christ, yet often they neglect or rather misunderstood the person and the ministry of the Holy Spirit. May mga tao, they reduce Him or the Holy Spirit was reduced merely to an influence, merely to a power, while others emphasize experiences more than His biblical ministry. Mahalaga ang pag-aaral natin ngayon kasi sa John chapter 16, Jesus prepares His disciples for His departure. Take note, sa mga ilang pag-aaral pa natin sa Book of John, darating na tayo doon sa punto na siya'y ipapako sa krus at mamamatay. Sa mga oras na ito, sa chapter 16, inihahanda ng Panginoon ang mga alagad para doon. At nung sinabi niya ang kanyang paglisan, bagamat sinabi niya, pag alis ko, ipaghahanda ko kayo ng mga mansyon Paghahanda ko kayo ng silid. Paghahanda ko kayo ng titirhan ninyo. At pag naihanda ko na, babalik ako. At kung saan ako nandun, doon din kayo doroon. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, alam ni Jesus na ang paghihiwalay magdudulot ng kalungkutan sa mga alagad at hindi lang yon, ang mga disipulo, ang mga mananampalataya ay magiging parang mga tupang mawawala ng pastol. The disciples during that time are filled with sorrow because their master is about to leave them. Yet Jesus tells them something very astonishing. John 16 verse 7, ang sabi niya, "Very truly I tell you, it is for your good that I am going away." Why? Sabi ni Jesus, "Unless I go away, the advocate." Pinag-aralan na po natin yung term na yun, yung advocate, helper. Somebody who will be with you always will not come to you. If I go, I will send him to you. So, ang tanong dyan paano magiging advantageous at paano magiging benefit ng mga mananampalataya ang pag-alis ng Panginoon? Ang sagot nga po niya sa talata, because the coming of the Holy Spirit would usher in a new era in redemptive history. Tandaan, ang Ama ang creator ng lahat ng bagay. Ang Ama ang nagsugo sa Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ang pagbibigay ng buhay ng Panginoon ang siyang naging kaligtasan ng bawat isa. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kabayaran sa kasalanan. Subalit, merong gaganap kung papaano tayo makakapamuhay at makakalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ito yung ikatatlong persona ng ng Santissima Trinidad. Ito ang Holy Spirit. Alam niyo po ba na through the Spirit, Christ would continue His ministry in and through His people. Bagamat alam natin, ang ating Panginoon nang umakyat sa langit, ano bang ginagawa niya? Umupo siya sa kanan ng Diyos Ama upang mag-intercede, mamagitan para sa ating mga dalangin.
Ang Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama, subalit iniwanan niya tayo ng mga aliw. Ang term na ginamit ay advocate. Sa English po yung advocate, tagapamagitan o tagkatulong, kaagapay. So we shall examine today sa chapter 16 ng Book of John ang ilang mahalagang mga bagay. 3 headings. Sa verses 1 to 4, the Spirit comforts and strengthens believer. Sa verses 5 to 11, the Spirit convicts the world. At sa verses 12 to 15, the Spirit glorifies Christ by revealing truth. So yan po yung mga puntong pagtutuunan natin ng pansin. Sa pag-aaral po ng Biblia, mahalagang makita agad natin yung mga central messages at pagkatapos po ron, yung mga subpoints na dapat natin bigyan ng diin at ipinapahayag ng bawat bahagi ng mga talata. 3 ang nakita kong mahalagang bagay ayon sa mga talatang ating binasa. Unahin natin yung the Spirit comforts and strengthens the believers. Mababasa po natin yan sa verse 1 ng chapter 16. Sinabi ng Panginoon, all this I have told you so that you will not fall away. So this is a word of warning. Jesus warns his disciples that persecution is coming. Again, babanggitin ko uli, hindi niya to inilihim. Sa 16 verse 2 ang sabi, they will put you out of the synagogue. So bilang mga mananampalataya, you will be cast away from the synagogue. Sabi niya, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. Naalala niyo po ba si Apostle Paul? No, si Pablo, na sa mga oras na ito ay marahil nagngigit-ngit na sa mga alagad. Kasi yung mga alagad ay nagiging maingay na dahil sa pagsunod nila sa Panginoong Hesukristo. Noong namatay ang ating Panginoon, at ang mga alagad ay napuspos ng Santong Espiritu at nangaral, makikita natin sa Book of Acts chapter 3, isang sermon lang ni Peter, ang dami ng nanampalataya sa Panginoong Diyos. At dahil dito, merong isang tao, ang pangalan Saulo, na ang gusto niya lipulin ang mga alagad na ito, lipulin ang mga mananampalataya kay Kristo. At ang kanyang paniniwala, kapag napapatay niya ang mga mananampalataya, nakagagawa siya ng service sa Diyos. And that is the fulfillment of John chapter 16 verse 2. The time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. Ang naging fulfillment niyan si Saulo, na dumating yung panahon na si Saulo pala pinili rin ng Diyos para sa kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, for the first century Jews, yung expulsion sa synagogue, ang kahulugan niya ay social isolation. Ito ay considered to be religious rejection and often economic hardship ang dulot nito. Kapag na-expel ka sa synagogue, ang katulad at ka-level mo mga taong may ketong. Sapagkat sa Israel, sa mga Hudyo, yung mga may ketong, yung leper, alam niyo naman yung leprosy nun, walang gamot hindi po ba? Kapag ikay isang leper, hindi ka pwedeng sumamba, hindi ka pwedeng makihalubilo, hindi ka pwedeng makisama sa mga tao. So economically, socially, religiously, hindi ka pwede nang maki-associate. At gano'n ang mangyayari kapag ikay na-expel sa synagogue. So Jesus does not promise an easy life. Hindi sinabi ni Jesus na, follow me and everyone will love you. Pinag-aralan natin kahapon yan. Di po ba? Ang sinabi ng Panginoon, follow me and many will hate you. You will be hated by the world. But dito, makikita natin na inusal, sinabi ni Jesus sa kanila kung ano ang kanilang maranasan.
they will put you out of the synagogue. At sinabi niya ito for what reasons? One, Christ prepares His people for suffering. Laging ganon, inihahanda ng Diyos ang kanyang mga anak sa pagdurusa para pag darating ito, inaasahan nila. Kaya alam nyo, napakaraming mga Pentecostal at mga charismatic na disillusion. Disillusion sila sa kanilang mga pananampalataya. Dahil ang turo sa kanila ay laging kapag nakikristo ka, pagpapala, kaginhawahan, katagumpayan, lahat ng mga higanti ng buhay mo, gagamitin ang kwento ni David na nagtagumpay kay Goliath, kaya mong lupigin lahat ng Goliath, lahat ng laban mo, mananalo ka. Hindi ho ganon. In fact, sa mga talatang ating binabasa ngayon, inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga alagad na sa mundong ito, may mga panahon na ikaw ay talo. May mga panahon na hindi mo na alam ang gagawin. May mga panahon na may pagdurusa. At inihahanda na ng Panginoon ang mga alagad sa puntong yon maging sa kanilang kamatayan. Dahil sila'y papatayin at ang akala ng mga taong pumapatay sa kanila, naglilingkod sila sa Diyos. Can you imagine that? The Lord, true Christianity is not prosperity without pain. True Christianity is faithfulness amid suffering. And the Lord warns His disciples beforehand so that they will not stumble. Hindi na sila magugulat, hindi na sila madadapa. Alam na nila. Kaya nga sabi ng 1 Peter 4:12, Dear friends, do not be surprised, sabi ni Pedro, at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you. Huwag na kayong magulat na para bang ito'y bago, na ito'y strange phenomenon. No, this is but a normal thing for believers. Dahil naintindihan ni Pedro ang mensahe ng Panginoon, dahil naintindihan ni Pedro yung paalala ng Panginoon, sinasabi niya rin ito sa mga kapatid na mga nanampalataya. At hindi niya niloko yung mga tao. Hindi naloko si Pedro sa kanyang sermon doon sa Book of Acts. Sinabi niya ron, ang ating pag-asa si Kristo, yes. Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, pero mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayong masurpresa pag dumaan kayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Do not be surprised at the fiery ordeal. Many believers become discouraged because they expected the Christian life to be free from difficulties. Kasi yun ang turo ng maraming mga manlulokong pastor. But Jesus says, suffering is normal for His followers. Tandaan mga kapatid, let me illustrate this. A soldier entering battle must first undergo training. Hindi pwedeng isabak sa digmaan ang hindi trained. And if the soldier enters combat without preparation, he will panic. Isang putok lang, unang putok lang, baka hindi na alam ang gagawin. Ganito rin ang mga mananampalataya. Christ trains His disciples by warning them beforehand. Ang sundalo, tinetrain na makipaglaban dahil alam ng mga nagtetrain na sila'y isusugo sa digmaan, kailangan nilang bumarel, kailangan nilang pumutok kasi sila'y puputukan, sila'y babarilin, kailangan nilang pumatay kasi sila'y papatayin. It is just an example, my dear brothers and sisters. Pero I would like to show you na ang mundo ng mga Kristiyano ay hindi laging hayayhay. Ang buhay Kristiyano ay puno ng pagdurusa. At inihahanda na ng Panginoon ang mga alagad tungkol sa bagay na ito. Amen?
punto, the Holy Spirit strengthens believers to endure. Bakit pinaparanas ng ganitong mga bagay? Bakit ipinapahintulot ng Panginoon? Ang sabi, the Spirit comforts and strengthens believers. Sinabi ng Panginoon ang mga bagay na ito sa mga alagad upang ihanda ang kanyang mga disipulo at ang kanyang mga alagad sa pagdurusa. Second, ang banal na espiritu ang siyang magpapalakas sa mga mananampalataya upang makapagtagumpay. Bagamat hindi explicitly binanggit sa verse 7, the context of the points forward to the ministry of the Holy Spirit. Ano ba ang ministry ng Holy Spirit? Alam natin mga kapatid, pag alis ng Panginoon, ang mga disipulo would face imprisonment, would face persecution and martyrdom, yet they would endure. Bakit nila mapagtatagumpayan? Una, dahil naihanda na sila ng Panginoon na mangyayari yon. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang sitwasyon at mga pangyayaring darating sa kanila, kung sa kanila lang mga sarili, hindi nila kayang pagtagumpayan. Sino ba ang hindi susuko kapag inuhuli ka na? Sino ba ang hindi susuko kapag pinaparusahan ka na? So darating yung mga alagad sa punto ng pagsuko, kaya ipadadala ang banal na Espiritu. Because the Holy Spirit would empower them. Let us consider Peter. Let us look at Peter. Maganda example ito. Bago ang Pentecoste, sino si Peter? Ayon sa talata, ipinagkanulo niya si Kristo 3 beses. Hindi ba? Doon sa hardin ng Gethsemane, 3 times Peter denied the Lord. Hindi yan nilihim ni Jesus sa kanya. Alam niya na yan. Kaya titingnan po natin mga kapatid, lahat ng galaw ng mga alagad, beforehand, ibinabanggit naman ng Panginoon. Kay Judas nga eh. Sinabi niya kay Judas, Judas, yung gagawin mo, gawin mong madali. Ang akala ni Judas at akala ng mga kasama niya mga alagad, may inyutos lang si Jesus na gawin ni Judas na madali kasi siya ang may hawak ng kaban. Na siya ang may access sa pera para ibili o baka may ipabibili lang si Jesus. Pero kay Jesus, directly sinabi niya, yung gagawin mo Judas, gawin mo nang madali. And the Lord Jesus in mind is the betrayal na gagawin ni Judas. Ngayon, balik tayo kay Peter. Before the Pentecost, Peter denied Christ 3 times. Pero ang tanong, after the Pentecost, ano nangyari? Pagkatapos ng Pentecostes, ang Holy Spirit in-empower si Peter and he boldly proclaimed Christ before hostile authority. Wala nang takot. Sa harapan ng mga umuusig, sa harapan ng mga otoridad, at marahil kung makikita niya uli yung bata na nagtanong sa kanya, di ba kasama ka ni Jesus? Hindi na niya ipagkakanulong muli ang Panginoon. Tanong, anong difference? The difference was not Peter's natural courage. Si Pedro, naturally, ubod ng duwag niyan. Mayabang lang. Pero mga kapatid, after the Pentecost, the difference was the Holy Spirit. Can we say amen? Ang banal na Espiritu Santo ang difference. Kaya yung perseverance of believers ultimately rest not upon human strength. Di ba naniniwala tayo doon sa letter P ng tulip para sa mga reform. Yung tulip ay perseverance of the saints. O yung iba, ang tawag ay preservation of the saints. Yun po'y magagawa lang, yung perseverance ng mga believers, magagawa lang yun ng mga believers na magtiis. Hindi sa kalakasan natin, hindi sa kalakasan ng mananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Dahil kung sa atin, hindi natin kayang magtagumpay. Huwag niyong kakalimutan mga kapatid, it is the Spirit that preserves the saints.
Philippians 1:6, ang linaw naman. Sabi ni Pablo, being confident of this. Ano yung kumpiyansa ni Paul? Saan nanggagaling yung kanyang kumpiyansa? Ang kanyang kumpiyansa galing doon sa paniniwala na siya na nagsimula ng mabuting bagay sa atin ang siyang tatapos nito. It is the Holy Spirit who started this work in us, and He will finish it. He will carry it on to completion until the return of the Lord Jesus Christ. Amen? Second point, ano ang magiging gawain pa ng Santong Espiritu? The Spirit will convict the world. Ito yung second point. John 16:8 ang sabi, when He comes, pagdating ng Holy Spirit, He will prove the world to be in the wrong about sin. Yan ang kanyang magiging gawain. He will prove the world to be in the wrong about three things. About sin, about righteousness, and about judgment. Tuturuan ng Holy Spirit ang mundo tungkol sa kanilang mga maling pagkaunawa tungkol sa kasalanan, maling pagkaunawa sa katuwiran, at maling pagkaunawa sa paghatol. This is one of the most important ministries of the Holy Spirit. Yung Greek word na ginamit, He will prove the world, ang Greek na ginamit sa convict ay to expose, rebuke, or convince of guilt. Tandaan, walang sinners, walang makasalanan na makakalapit sa Panginoong Hesukristo without the conviction or the convicting work of the Holy Spirit. Dahil sa ating mga sarili, paulit-ulit naman nating sinasabi, hindi natin hahanapin ang Diyos. Magtatago tayo sa Diyos because of our sin. Kahiya-hiya tayo sa harapan niya para ilapit natin ang ating mga kasalanan. Without the work and the convicting work of the Spirit, we cannot come to Christ. Kaya, anong gawain ng Santong Espiritu? Dito po sa verse 8, tatlong bagay ang ating makikita. Isa-isahin natin. The Spirit convicts concerning sin. Ano po? He will prove the world to be in wrong about sin. Bakit? Ano ba ang pagkaunawa natin sa kasalanan? John 16:9, about sin, because people do not believe in me. Akala natin, mga kapatid, listen, akala natin ang kasalanan, nangalunya, pumatay, nagnakaw, lumabag sa 10 utos. Yes, hindi ko naman sinasabing hindi kasalanan yon. Pero dito, mga kapatid, kung ating iintindihin, basahin natin uli, duktong natin, kasi yung pagkakaputol ng Bible minsan, sablay . No? Dito po, tingnan ninyo. Hindi pwedeng pag-iwalayin yung verse 8 at saka yung verse 9. Take note, no? Ang gumawa lang naman po ng paglalagay ng mga chapters at mga verses, tao lang. Originally, ang Bible, wala namang verses, walang chapters. No, yung original manuscript. Kaya nung nilagyan na po yan ng mga verses at ng mga chapters, medyo dito po mapapansin natin, medyo hindi magandang pakinggan. Bakit? Kasi yung verse 9, about sin, because people do not believe me. Walang sense. Kaya simulan natin basahin ang verse 8. Ano sabi sa verse 8? When He comes, referring to the Holy Spirit, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Sa verse 9, binalikan yung verse 8. Kumbaga, in reality, binalikan yung verse 8, inuna muna yung about sin. And explain dito ni John kung ano yung sin. At dito yung sin na binabanggit ay ang hindi pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, the root sin is unbelief in Christ. People often define sin merely as bad behavior, bad character, or missing the mark. But the Bible
goes deeper. The greatest sin, the unpardonable sin, ay ano? Sa Bible, ito ay ang blasphemy to the Holy Spirit. Ang kasalanang hindi mapapatawad ay ang pamumusong sa Santong Espiritu. At mga kapatid, ang palatandaan na ang tao ay nasa matinding pagkakasalang hindi mapapatawad kapag hindi siya nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. The greatest sin is rejecting Jesus Christ. And rejecting Jesus Christ are the same as blasphemy to the Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit who convict believers of their sin in order for them to believe in Jesus Christ. Amen? Alam niyo po, people may appear moral, respectable, and religious yet remain guilty before God because they refuse to believe in Christ. Gaya ng isang pasyente, yung pasyente may deny he is sick, but denial does not remove the disease. Amen? Likewise, sinners often deny their guilt, but the Spirit exposes their true condition. The work of the Spirit is to convict people. You are guilty. You are sick. You need a doctor. And the solution to your sickness is no other than but Jesus. But because of total depravity, fallen humanity cannot recognize its spiritual condition apart from sovereign grace. Kaya talagang Holy Spirit lang ang magbibigay ng conviction eh. Kasi yung natural man, hindi niya kailanman makikita ang kanyang kasalanan, hindi siya maghahanap ng gamot sa kanyang kasakitan. Ano sabi ni Pablo dyan? Let me give you an example. Sabi ni Pablo, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. At anong ginagawa ng mga taong walang Espiritu? Iko-consider niya na ang mga bagay na tungkol sa Espiritu ay foolishness and cannot understand. Because the things of the Spirit are discerned only through the Spirit. Amen? Kaya imposible. Kapag hindi kumilos ang Diyos, imposible ang tao'y makakilala kay Kristo. Only the Spirit can awaken dead sinners. Amen? Second, letter B. Ano pa ang ginagawa ng Holy Spirit? Aside from, convicting people concerning sin, the Spirit convicts concerning righteousness. Kung meron tayong maling pagkaintindi sa kasalanan, ang mga tao meron ding maling pagkaintindi sa katwiran. Sabi ng verse 10, about righteousness, because I am going to the Father where you can see me no longer. So Jesus' resurrection and ascension vindicated him as perfectly righteous. Kala ng tao, pwede siyang maging kalugod-lugod sa Diyos sa kanyang sariling pamamaraan. Akala ng mga tao sa pag-iwas sa kasalanan at pagiging mabuting tao ay magagawa nating maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero ang sabi naman ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ang tanging matuwid ay si Jesus na hindi nagkasala. Amen? Ngayon, yung Holy Spirit
pag bumalik siya, i-convict niya tayo concerning righteousness. Ipapakita sa atin na si Jesus ay nabuhay sa mga patay at ito yung vindication na siya'y matuwid. Kasi siya lang ang nabuhay sa mga patay. The world condemns Jesus as what? As criminal. Mamamatay. O siya'y kriminal. Makasalanan. Ipinako nga siya kasama ng 2 kriminal Hindi po ba? Pero ang kanyang pagkabuhay sa mga patay, ito yung kanyang vindication. Na siya'y matuwid. Wala siyang kasalanan. And the Father declared him righteous by raising him from the dead. Now, the Holy Spirit shows sinners that their own righteousness is insufficient. Ipinapakita ng Holy Spirit sa atin na hindi sapat yung ating mga pagiging matuwid. In fact, ano ba katumbas ng ating pagiging matuwid? Kahit na anong gawin nyo, kahit na anong kabutihan ang gawin nyo, pagiging matuwid na gagawin ninyo, ano sabi ng Bible? Isaiah 64 verse 6. Sabi po dyan, all of us, you and me, have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. Can you imagine that? Umisip na kayo ng pinakamabuti niyong ginawa. Umisip na kayo ng pinakamabuting pagsasakripisyong ginawa ninyo. Pagmamalasakit, pagbibigay, pagtulong sa kapwa, lahat na isipin ninyo. Pero ang sabi ng Isaiah 64:6, lahat ng ating righteous acts are like filthy rags, maruming basahan. Yun ang katumbas. Kaya kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong pagiging matuwid. The Spirit leads sinners away from self-righteousness, and the Holy Spirit pointed us to the righteousness or the perfect righteousness of Christ. Amen? Kaya, yung banal na Espiritu, isa sa ministry niya, hindi lang tayo i-convict about sin, kundi i-convict din tayo concerning righteousness. Kasi madalas, mali ang pagtingin natin sa ating katuwiran. Akala natin kaya tayo naging matuwid dahil sa ating sariling ginawa. No. And may the Holy Spirit convict you right now. You are saved not because of your own righteousness. You are saved because of Christ's righteousness. Hindi lang yon. Pangatlo, the Spirit convicts concerning judgment. Kasi may mali rin tayong pagkaintindi tungkol sa paghukom. John 16:11, and about judgment because the prince of this world now stands condemned. Ang akala ng mga tao nung araw na yon kapag si Jesus ay ipinako sa krus, nagtagumpay si Satanas. Nanalo ang kasamaan dahil naipapatay ang Panginoong Hesukristo. Pero ang reality, doon sa krus ng Kalbaryo, Satan was defeated. And Christ triumphed over Satan. Sabi nga ni Pablo, Colossians 2:15, and having disarmed, dinisarmahan, ang kapangyarihan at ang mga otoridad. And he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Doon sa krus ng Kalbaryo, tinalo, dinisarmahan ng Panginoon ang lahat ng kapangyarihan at mga otoridad. At sila'y ginawang spectacle publicly. The Spirit warns the world that judgment is certain. If Satan himself has been judged, how much more those who remain united with Satan in unbelief will be judged also. Amen? Kaya mga kapatid, if you are not a believer,
do not resist the Spirit's conviction. Conviction about sin, about righteousness, and about judgment. Po. Conviction is God's mercy. Kapag naramdaman mo, ipinakilala sa iyo ng Espiritu, ipinaunawang ikay makasalanan, biyaya yun ng Diyos. Kasi maraming mga tao pababayaan na kailanman hindi makukonvict sa kanilang mga pagkakamali. And take note, it is His gracious call to repentance when you begin to be convicted by the Holy Spirit. Kapag nakonvict ka ng Holy Spirit at dinala ka sa pagsisisi, yon ang pinakamalaking biyaya ng Diyos sa atin. Pangatlo at panghuli, the Spirit glorifies Christ by revealing truth. Verse 13, But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Napakagandang ministeryo ito ng Santong Espiritu. The primary ministry of the Holy Spirit is not to glorify Himself, but to glorify Christ. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. Alam niyo po ba, the true test of all genuine ministry, the test of all genuine spiritual ministry, ay ang tanong na, does it exalt Jesus? Paano ba malalaman kung tunay ang ministeryo? Dahil ba marami? Dahil ba malago? Dahil ba sila ang pinupuntahan ng tao? Ang true test of genuine spiritual ministry, dapat naluluwalhati ang ating Panginoon. At walang naitataas kundi si Jesus. Amen? So hindi lang yan, makikita rin po natin na the Spirit will inspire the apostles. Jesus speaks primarily of the apostles. The Spirit would guide them into all truth. And this promise forms the foundation of the New Testament, the Bible. Kasi po, ang sumulat naman ng New Testament, di ba yung mga alagad, mga mananampalataya? At ang Holy Spirit ang siyang naging guide into all the truth. The apostle wrote under divine inspiration. Ano sabi ng 2 Timothy 3:16? All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Paano na isulat? 2 Peter 1:21, for prophecy never had its origin in the human will. Yung mga propesya hindi naman ang galing sa kagustuhan ng tao. But prophets, through human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kaya ang pagkakasulat ng Biblia, hindi kagustuhan ng mga sumulat. Hindi kanilang kalooban ang nasunod sa pagkakasulat. Lahat ng nakatala sa ating mga Biblia, carried along by the Holy Spirit. So the completed canon of Scripture is sufficient because the Holy Spirit fully revealed God's redemptive truth through the apostles and prophets. Therefore, we do not seek new revelations equal to the Bible. Di na natin tinatanggap yung panag-inip ni Juan, panag-inip ni Pedro, kung kani-kaninong panag-inip, at i-interpret na ganito ang gusto ng Diyos sa bayan, sa Pilipinas, sa atin, personal, o kung kanino man, wala nang ganun. The Spirit illuminates Scripture. He does not add to it. Ang Espiritu ang magpapaliwanag ng banal na kasulatan sa atin. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, kapag nagba-Bible study tayo, kapag nag-aaral tayo, it is the Holy Spirit who illuminates the truth to us. Hindi natin dinadagdagan. Hindi tayo nag-i-speculate. Inaaral lang natin ayon sa nakikita natin sa mga talata. At hindi lang daw po mga kapatid,
nag-i-inspire ang Holy Spirit sa mga apostol. The Spirit illuminates believers. Although this promise was uniquely apostolic, binanggit kasi ito specific sa mga apostol but the Spirit continues to guide believers. Hindi by audible voice, hindi na po sa tinig, kung hindi sa pamamagitan ng banal na kasulatan. The Holy Spirit opens minds to understand God's Word. Kahit anong basa mo sa Bible, pag hindi ang Holy Spirit ang magpapaunawan, di mo naman naiintindihan Amen? Napakadami ko nang narinig. Na Bishop, binabasa ko Bible, di ko maintindihan. Ganyan din ako noon. Binabasa ko rin ang Bible, di ko rin maintindihan. Pero mga kapatid, kapag ang Santong Espiritu ang siya nang nagpaunawa sa inyo, imposibleng hindi mo maintindihan. Because the Spirit illuminates believers. Without the Spirit, the Bible remains a closed book. You don't need to hide the Bible in order for people not to read it. Even if it is open, the Bible will remain closed to those people unregenerated by the Holy Spirit. Hindi kailangang wasakin ang Bible para hindi mabasa. Kahit na ilantad nyo yan, ipamudmud nyo yan. Hindi ho yan babasahin. Hindi po yan maiintindihan. Yan ang kaibahan ng Bible sa ibang mga aklat. Ang Biblia ay para sa mga anak ng Diyos. Itong pagkain. Ito ang magbibigay ng katotohanan. Ito ang makakapag-akay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Pero para sa hindi mananampalataya, wala itong silbi. Meron nga akong kilala nung high school, ginagamit pang pambalot ng marijuana yung Gideon Bible na manipis Bakit? Kasi wala naman silbi para sa kanila yun May dalang Bible sa wallet, yung Gideon Pocket Bible, para pambalot ng marijuana. Pero meron akong kilalang addict dati. Naku, nung nahipo ng Diyos at nung naligtas at na-born again, laging pinapatotoo yung kanyang pagsisisi na gamit ko pa yung Bible bilang pambalot ko ng marijuana. Napakahalaga palang salita ng Diyos yun. Di ba? Nung naliwanagan na tayo, minahal na natin ang salita ng Diyos. Minahal na natin ang Biblia at kinasabikan ang mga aral nito. Imagine niyo mga kapatid, entering a magnificent cathedral at night. The beauty exists, but without the light, you cannot appreciate the beauty of the cathedral. Ganun ng Holy Spirit. Ganun ng Holy Spirit. Gaano makaganda ang Bible? Gaano makaganda ang sinasabi nito? Malibang buksan ng Holy Spirit ang ilaw, hindi mo makikita ang kaluwalhatian ni Kristo sa Biblia. Amen? At pangatlo, the Spirit glorifies Jesus. Verse 14, He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. The Holy Spirit is Christ-centered. Where the Spirit is truly at work, Christ is exalted. Madalas tinatanong ng mga tao, how can I know if a ministry is truly Spirit-filled? The answer is very simple. Ang ministeryo na Spirit-filled, Christ central, Christ is always been preached, Christ is worshiped, and Christ is obeyed. The Spirit does not draw attention to Himself, but the Spirit points sinners to the Savior. Amen? Now, punta na tayo sa ilang practical application. 1. Do not fear persecution, mga kapatid.
Pinangako ng Panginoon, meron tayong daranasing ganito. You will be drive out of the synagogue, but the Holy Spirit strengthens God's people. When trials come, remember that you are not alone. 2. Respond to the Spirit's conviction. Do not harden your heart, repent, and trust Christ. 3. Depend upon the Spirit when reading the Bible. Pray before opening the Word of God and ask the Holy Spirit to illuminate your mind. 4. Seek Christ-centered spirituality. Lahat ng paglilingkod na gagawin ninyo dapat Christ-centered. The Spirit always magnifies Christ. So any spirituality that minimizes Christ is not biblical spirituality. Ano man paglilingkod, gaano man kalaki ito, kung hindi ito nakasentro kay Kristo, hindi ito spiritual ministry. Amen? Mga kapatid, bilang conclusion, Jesus left His disciples physically but He did not leave them as an orphans. He sent the Holy Spirit. The Spirit comforts believers in suffering. The Spirit convicts sinners of sin, righteousness, and judgment, and reveals God's truth and glorifies Christ. What a gracious gift God has given His church. Amen? For some reflection questions, 1, how has the Holy Spirit strengthened you during times of suffering? Have you experienced the Spirit's convictions concerning sin? Are you depending upon your own righteousness or Christ's righteousness? And do your spiritual pursuits lead you to love Christ more? Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ngayong umaga dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.